arraignment mga kababayan sa kasong graft in malversation. Kinuha na ng mainstream media ng reaction, ano niya yung masasabi mo. Sabi ni Bong Revilla, laban lang niya. I love you all, laban lang. Off the hook. Paano nangyari na kasama doon sa second category si Chis Escudero? Pwede pa si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero dapat nauna na sa partial report na bago biglang mag-leak at nang mag-withdraw ng pirma si Mig Zubiri, JDRC to, saka po si Win, matindi ang presyo ng mga kasama mo dyan sa Senado. Di ba? Yan ang magiging ang iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Sayang yan ang paghanga namin. Sayang yung paghanga sa iyo na sabi nga natin, the most competent and creative. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas ang ganap? Ito yung ganap mga kababayan. Former Senator Bong Revilla and his co-accused arrive at the Sandigan Bayan in Quezon City. Arraignment mga kababayan sa kasong graft in malversation. Kinuha na ng mainstream media ng reaction, ano niya yung masasabi mo. Sabi ni Bong Revilla, laban lang niya. I love you all, laban lang. Kita ninyo mga kababayan, si Bong Revilla, parte ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya mali yung mga sinasabi nila na may kinikilingan. Basta't may ebidensya po kung saan dalhin ang ebidensya sa mga ginawang investigasyon. Yon ang direksyon mga kababayan ng ating administrasyon. Dapat panagutin ang dapat managot. Ayan flood control mess, Sandigan Bayan defers Revilla arraignment anyo. Dinala siya sa Sandigan pero na-defer, resetting the proceedings to February 16. Sa sesyon kanina mga kababayan ng Anti-Graft Court, 3rd Division, nireschedule niya ang arraignment ni Revilla in Juanito Mendoza, accountant of DPWH sa Bulacan 1st District Engineering Office, pending the resolution of their motion for reconsideration. Meanwhile, sabi dito sa balita, 5 of their co-accused DPWH engineers, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Archie Dumasig, Emilia Watt, and cashier Cristina May del Rosario Pineda pleaded not guilty to the malversation charge during their arraignment kanina. Pero anya Mr. Maravillas, ang nakakapagtaka parang yung iba pang mga senador na nasasangkot, lalo na si Chis Escudero, biglang nagiba yung ihip ng hangin ni Ping Lacson. Baka may gapangan. Sabi kasi po ni Ping Lacson sa interview ng DCWB ng GMA, nandun niya sa second category sila with Martin Romualdez. Hindi pa niya sila off the hook. Paano nangyari na kasama doon sa second category si Chis Escudero? Pwede pa si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero dapat nauna na sa partial report na bago biglang mag-leak at nang mag-withdraw ng pirma si Mig Zubiri, JDRC to, saka po si Win Gatsalia, di ba? Kasama si Chis doon sa partial report na inirekomenda for filing ng plunder case. Biglang nagbago ang may mag-attempt na leadership change mga kababayan sa Senado, yung attempt kudita. Di ba po? Bakit nagkaganon? Tama ito, post ni Dakakiraki. Where is Chis Escudero, sabi niya? Outside of the unofficial BRC report, there is no investigative piece on him. Media has been hounding even the most far-fetched stories and issues on SMNR while being eerily silent on Chis Escudero. It's as though the media is purposely avoiding him. Where there's smoke, there is fire, anya. The evidence is there and there's bound to be more. Moreover, how can Lacson lump Chis and Speaker Martin in the same category when Yusek Bernardo gave clear testimony that he is an eyewitness to Chis' involvement in the DPWH scam? Is Yusek Bernardo's testimony no longer viable? When it comes to Chis Escudero, is the Senate really protecting Chis Escudero as
alleged by so many Filipinos? Yan ang tanong, mga kababayan. Ito yung balita, pakinggan ninyo. Inirekomenda rin aniyang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi po siya off the hook pa. Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think, sa second category. Parang magka-lapse. Biglang tumalon sa second category si Chis Escudero. Well, nabanggit yung mga pangalan nila. Walang direktamente na tinanggap nila yung pera. While I was attending the confirmation Ito meeting yung of Secretary Punoan sometime in August, tinuro mismo ni Yusek I Bernardo. was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na street light sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Malinaw, mga kababayan. Sa mismong affidavit, hindi fake ang notaryo noon. Hindi tulad ng testimony ni Gutesa. Hindi kino-quote si Yusek Bernardo. Hindi tulad ni Gutesa, kino-coach pa ni Marcoleta. Paano nasama doon sa second category si Chis Escudero? Pwede pa si Martin Romualdez kasi na-mention lang, hearsay, pero kasama sa Blue Ribbon na committee report. Una na, mga kababayan, na lumabas, partial report, 3 mga senador biglang nagbago, hindi na kasama si Chis. Si Jinggoy na lang pagkatapos may milagro na nangyari. Kasi Villanueva ang kasama, lumalabas dito sa latest na statement ni Ping Lacson. Masisira ka niyan, Ping? Pag ganyan po, ang ibig sabihin, nag-give in ka sa pressure. Matindi ang pressure ng mga kasama mo dyan sa Senado. Di ba? Yan ang magiging ang iisipin ng ating mga mamamayang Pilipino. Sayang yan ang paghanga namin. Sayang yung paghanga sa'yo na sabi nga natin, the most competent and credible sana na Blue Ribbon Chairman, kayo po yon. After na may attempt sa Senate leadership ng kudita, ito na, mga kababayan, yung lumabas sa interview kay Ping Lacson. Biglang nasama si Chis Escudero sa second category na for further investigation pa daw, mga kababayan. So kaduda-duda na tuloy na nagkaroon, mga kababayan, ng gapangan. Pati media, mga kababayan, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media. Ay, mga dati kong kasama sa mainstream dyan sa Maynila, bakit hindi ninyo tawagan si Chis Escudero at tanungin bakit dati sunod-sunod yung papresko niya noon sa impeachment ni Sara Duterte. Pagkatapos ngayon, nakakabinging katahimikan. Wala nang press con si Chis. Kung ordinaryong mambabatas ito, mga kababayan, si Chis Escudero, pinupulutan na siya ng mainstream media. Pero parang, bakit tahimik? Pagdating, mga kababayan, Martin Romualdez, laging pinagpipista ng mainstream. May double standard ba? Mga kasama natin sa mainstream media? Bakit wala nang nagko-cover kay Chis Escudero ngayon? After na i-recommenda, mag-leak yung partial report, kasama siya sa nire-recommenda for filing ng plunder. Afterwards, ang sunod na pa-interview ni Ping Lacson, hindi nakasama doon. Sa second category na si Chis Escudero with Martin Romualdez. Hindi pwede. Sa iyo nakapirma doon. Kahit sa BICAM, si Martin, hindi nakapirma at hindi kasama sa BICAM. Si Chis ang pumunta doon mismo sa not once but twice na ulikam sa Congress na ang sabi, ang malamang na kausap si Saldico. Bakit ganun? Di ba? Pagkatapos maririnig natin ngayon kay Ping Lacson, nasa second category na lang si Chis Escudero. Ano nangyari? Iyan yung mga facts. 142 billion pinasok sa 2025 budget sa BICAM. Ang mga proyekting ito ay wala sa NEP. Lumitaw lamang sa BICAM. Pumabor sa political allies ni Chis at sa kanya mismo. Doon inallocate sa Bulacan, pati sa Sorsogon. Siya yung unang Senate President na sumali sa BICAM. Na ang ibig sabihin yan, direkta yung influence niya. Hindi siya observer, hindi bystander. Pagkatapos, nasa second category na lang. Si Martin dapat talaga sa second category. Tama yon. Pero kung isama si Chis, kaduda-duda,
na for investigation pa si Cheese. Napakalinaw yung mga testimony, lalo na po ni Yusek Bernardo. Kung tingnan ninyo yung weight, mga kababayan, ng testimony ni Yusek Bernardo, sinumpa ang salaysay niya. Malayo naman doon sa kay Gutesa na alatadong gawa-gawa lang. Hindi ko sinabi na may gawa nun si Marcoleta mismo. Hindi ko man sinabi. Pero ang makaduda po, bakit mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa, si Gutesa mismo? Ano ba? Ito, i-replika mga kababayan yung comedy. Kamot tolo si Gutesa, mga kababayan, pinagalitan ni Marcoleta. Kamali sa script. Pinagtawa na. Huwag ka niya nagmamadali. Kung ano nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph, 12 yata yun sinabi. Pinagluloko tayo, mga kababayan. Pagkatapos, yun ang nagtuturo kay Martin Romualdez. Hindi mapanindigan yung kanyang testimony, yung kanyang affidavit, nagtago na. Si Yusek Bernardo hindi nagtago. And in fact, inadmit na nga sa Witness Protection Program. Di ba? So, malabo na isama sa second category si Cheese Escudero, yung tinuro ni Yusek Bernardo. Tulad na category ni Martin Romualdez dito po sa report ng Senate Blue Ribbon Committee. So nakakaduda mga kababayan, yung kickback allegations po laban sa kanya, hindi po yung chismis. Seryoso na aligasyon. Mabigat na testimony mga kababayan. Isang dating opisyal mismo, mataas na opisyal, si Yusek Bernardo, inugnay si Cheese Escudero sa kickback scheme. Dinitali niya kung paano dumado yung pondo. Sa normal po na takbo ng media, ang ganitong kwento, headline agad siya, pero di kayo nakakalata. Sa kasong ito, parang dead air. Doon mga kababayan sa unofficial BRC report, so yung Blue Ribbon Committee report, hindi po siya opinion. Rekomendasyon yon ng mabibigat na kaso na nagre-rekomenda po ng kasong plunder, malversation at iba pang criminal charges laban sa tatlong senador, si Cheese Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy, pati iba pang mga opisyal. Kasama doon si Bong Revilla, si Saldico, tapos may isa pang congresswoman si Uy. So, bakit walang follow through? Tahimik yung mainstream media. Baka tinatawagan din siya, nag-refuse siguro na magsalita pa. Baka ganon. Kaya walang balita. Tahimik si Cheese. Dati nagpa-preskon ngayon, hindi na nagsasalita. Tapos biglang natanggal yung kanyang pangalan doon sa first category. Nandun na sa pangalawa. Nandun na lang yung dalawa, si Jinggoy at saka si Villanueva. May milagro. So ang katahimikan ng mainstream media mga kababayan sa isyong ito, may ibig sabihin yan, may pagkampi, maybe binibigyan ng proteksyon, baka nakikipagsabuatan o sabi dito, nagkukontinuar, di ba? So, this is a challenge sa mainstream media, yung ating mga kasama. Nandyan kayo, di ba? Kulitin ninyo, pati si Ping Lacson. Itanong kay Ping Lacson, bakit biglang nasama sa second category si Cheese Escudero? Pero sa unang BRC report, kasama siya sa nire-recommend. Lumabas sa mga balita po. Ito yung mga naunang report. Tatlong senador kabilang sa inirekomenda sa draft Blue Ribbon Report na kasuhan tungkol sa flood control issues. Si Ping Lacson mismo yung nagsabi. Kinonfirm niya last week. Yan. Ayon kay Lacson, kabilang sa nirekomenda sa draft report ng committee na kasuhan si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Cheese Escudero. Dating Senador Bong Revilla, Saldico, Mitch Kahayon Oy. Yun nga sinabi ko, reality sa ground. We are recommending them to undergo preliminary investigation and they are already undergoing PI. So why would we go against what's already happening? Sabi po ni Lacson. Nangyari lang yung attempt natanggalin si Tito Sen bilang Senate President. Kasama si Ping Lacson, gustong agawin. Hindi nga nagtagumpay, pero yung pressure, mga kababayan, negosasyon siguro na nangyari within. Sige niya, hanggang hindi ninyo ako dyan tinanggal, sinama ninyo ako dyan. Do or die na to.
Pag-aalo ang balat sa tinalupa. Malamang may ganon, mga kababayan. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Yung statement ni Ping Lacson biglang lumambot pagdating kay Chis Escudero. Ano ba ang nangyayari sa Senado? Huwag kampi-kampihan. Kung ano dapat ang lumabas sa investigasyon, yun. Ano nasa dokumento? Ano nasa ebidensya? Huwag ganyan, Senator Ping. Masisira niyan ang credibility mo. Yung paghanga ng mga tao na matino kayong senador. Kayo ang pinakang straight, most qualified as chairman committee ng Blue Ribbon. Parang iba na ngayon. Di ba? Mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.